Nagbabalik ang PTV Sports. Sa ating sports banter, ating makausap si John Lloyd Caballo, isa sa rising track and field athlete ng bansa. Magandang umaga, John Lloyd. Magandang umaga. Ano ba nickname mo? Ano tawag namin sa'yo? Lloyd po. Lloyd. John Lloyd. John Lloyd Or Cruz. JLC na lang. John Lloyd Cruz. Lloyd. Lloyd, simula ko na yung tanong no. Isa ka sa mga, kumbaga, yun nga, rising star pagdating sa track and field. Pero, kwento mo muna sa amin, paano ka ba nagsimula sa track and field? Ayun po, way back sa Puerto Princesa sa Palawan. Mayroon po kasi akong teacher na coach po doon sa amin sa school namin. So, hinikayat niya ako na sumali sa track and field. Pero wala po talaga akong plan. So, ayun, hanggang sa talagang minomotivate niya ako everyday na sumali sa team namin, sumama ka sa training, subukan mo lang. Hanggang sa, ayun po, na-inlove po ako, nagustuhan ko po yung sports na yun. Ito na, nabasa ko rin kanina, no, na kumbaga hindi naging madali yung pag-transition mo dun sa pagiging isang sports, pagiging isang atleta, and then marami kang struggle during your younger years. Paano mo ito na-survive? Kwento mo naman yung naging motivation mo to still continue despite all the struggles na naranasan mo. Ayun po, nung sa Palawan ako, sobrang challenging po talaga yung mga nangyari sa akin doon. Nagbibenta ako ng banana Q, ng balot, ng pandesal sa morning. So, yung challenge po doon na talagang gusto ko po talaga yung ginagawa ko eh. Then, alam ko sa sarili ko na dahil sa challenge na yun, mas pinatatag po ako ng panahon. And mas pinatag ako sa buhay na may pangarap po ako eh na okay lang na gawin ko to ngayon. I think may magandang mangyayari sa akin in the future. So, yun po. Yun nga yung sinasabi natin, no? Nung nakaraan din, meron tayong mga atleta na nakausap na meron talagang, meron mga kwentong atleta na ganitong klase, di ba? Na, alam mo yung sa hirap ng pagkakataon, di ba? Maraming mga ganun eh. So, Nagsikap talaga. Nagsikap talaga. Yun talaga yung nakakabilib sa isang atleta, yung drive nila na magpatuloy, di ba? Yung perseverance, kumbaga. Pero ito nabanggit mo kanina, nagbenta ka ng mga banana Q and balot. Nabasa ko dun sa isang interview, no? Hindi ka nahiya. Kasi marangal naman talaga yung trabaho na yan. Hindi yan dapat ikinakaya marangal yung trabaho na yan. And then, your mother, nabanggit mo, huwag kang bayaw niya. Talaga? So, sakto, di ba? Mother's Day. Napakagandang kwento nun. Kwento mo Kwento mo naman yun. ngayon? Ayaw mo talaga? Ayaw ko pagbenta yung Ayun, nanay mo. actually, ayaw po talaga ng mama ko na magbenta ako ng ganun. Kasi, kumbaga, yun nga, nagtatrabaho siya. So, para sa akin din, para matulungan din ako. Eh, ako po kasi, ginagawa ko yun dahil gusto ko rin po makatulong sa kanya. At least less gastos. Kasi before kasi, ang hirap po na siya lang po yung nagtatrabaho para lang makapag-survive po kami araw-araw. So, ang ginagawa ko po, yung kita ko po sa pagbenta ng mga banana Q, ng balot, ng pandesal, binabaon ko po sa school. Then yung kalahati po nun, binibigay ko po sa kanya, binibili po namin ng bigas. Kasi sobrang hirap po ng buhay namin sa Palawan talaga. So, ayun po, masaya ako sa ganung ginagawa. Sabi ko sa kanya na, hayaan mo ko man na bilang bata pa lang nakatulong na ako sa kanya. Kasi gusto ko rin po na na makatulong din talaga. Ikaw ba yun, yung bata kanina? Ayan, yung bata kanina. Siya yun. Siya yun. Sa Banana Q? May dala siya banana Q. Okay. Siya Parang yun. bata mo pa dun, ano? Ayan siya. Kabulog. Ayan. Pero, hindi ka ba, kumbaga, nawalan ng loob, kumbaga, sa ganyang kasing situation ninyo? Ay, hindi po. Marangal po yan. Dahil po dyan, ito po ako ngayon. Dahil sa ginawa ko po dati, sa pagiging vendor ko po, naging maayos po yung buhay ko ngayon. Nakakatuwa naman. No? Yes. Alright. Pero ito, after nitong ito backstory mo to eh. Backstory mo to, itong pagtitinda, yung naging buhay nyo, yung mga paghihirap nyo at kung paano ka nagsimula. Pero dito, sa experience mo sa latest competition nyo sa Philippine Athletics Championships, kwento mo naman yung naging experience mo doon at ano ba yung mga magandang karanasan na nakuha mo ron? Sa experience ko po dito sa nakatapos na Philippine Athletics Championship, sobrang saya po. Kasi yung makapag-compete ka, parang siyang international competition eh. Lalo yung stadium po sa New York City. Sobrang saya po kasi unang-una makapag-compete ka kalaban mo yung mga taga ibang bansa, mga international. Sobrang saya po sa feeling nun. Kumbaga parang feel ko nasa SEA Games competition na ayun ay pagigan dun sa ginanap na competition na yan. Ito ngayon, nag-alado ka for the National University, no? At Yes po. basa ko rin, you're recruited full scholarship sa Palarang Pambansa. So, doon na nag-start talaga yung pagganda ng yung careers pagdating sa athletics. Pero, ito nabanggit mo kanina, no? Na
nung juniors from UAAP, isa ka sa mga laging nakakuha ng medal. Pero sa lahat naman naging achievements mo sa iyong young track and field career, ano yung masasabi mong greatest accomplishment mo so far? Pinaka-greatest ko po siguro yung nakapag-compete ako international. Na nakuha pa ako ng gold medal doon. Kasi iba po yung feeling na, siyempre po bilang isang atleta, di ba, hindi naman po lahat ng athlete nabibigyan ng chance makapag-compete international. So, isa pa ako sa nabigyan. So, yun po para sa akin, sobrang na-fulfill na po yung dreams ko doon. Ayun, So, ito nabanggit mo rin kanina na kumbaga nasa league ka na sa international competition, pero may gusto ka pang ma-achieve for your career as in athletics. Ano ba yung gusto mong ma-achieve this year? This year po, syempre, gusto ko po makapag-SEA Games talaga. Kaya nag-ready po talaga ako. Lahat po ng training ngayon talagang train hard po talaga ako. Day by day talagang hindi na po ako nag-skip ng training. Talagang pinaghahandaan ko po to. And ayun, someday, I want to be an Olympian runner. May bala ka rin ba maging national team balang araw? Yes po. Kaya po ngayon talaga, nagpupursige po ako. Hopefully this year, talagang yung training ko po talaga, iba po compare nung mga past years po. Pero di ba, John Lloyd, nag-aaral ka pa? Paano mo napagsasabay yung pag-aaral mo tapos itong pag-training mo pa sa athletics? Kasi di ba parang 1 year pa ba? May 1 year ka pa. Opo. One word lang po para sa akin, time management po talaga. Yes. Ayun, talagang yung pag-aaral at pag-ensayo, kaya ko naman din po pagsabay. Sa morning, pupunta po ako ng ultra, nagbibiyahe po ako. Then, sa hapon may class, ganun po. Ito, gusto ko tanong to bukod dun sa pagtitinda, di ba ang dami na nagawa ni sa pagtitinda, gustong mag-SEA Games, nag-international competitions, marami pa di ba? Marami pa. Dito, ilang beses ka na rin nakita sa mga teleserye. Oo, meron Paano, pwede mo ba ikwento yung kung paano ka nag-start sa pag-acting? Nako, baka papaturo ako dito. Baka sunod na John Lloyd Cruz ito. Ayun po, nung pandemic po kasi, syempre, naka-lock in po kami dito naiwan po ako dito sa Manila. Hindi po umuwi ng probinsya that time. So may mga kaibigan po ako na nag-extra po sa mga teleserye. So ako po, ayun. Yun, grabe yung emosyon, naramdaman sa akin. So ayun Pag po. yung mga tumingin sa akin, talagang... Maiyak din ako So ayun po, sumalang po ako sa mga workshop training. So hanggang doon po nagtuloy-tuloy po siya. Ayun. Pero kung ikaw ang tatanungin, John Lloyd, ano yung mas mahirap? Pagiging estudyante, atleta, o pagiging isang aktor? Anong pinakamahirap doon? I-rank mo, 1 to 3. Alin din yung mas mahirap? 1 pinakamahirap. 1 pinakamahirap, 3 yung hindi. Siguro yung pagiging atleta po. Number 1 yun? Pagiging atleta. Kasi syempre, kailangan mo talaga maging work hard po doon. Yung pag-acting po, hindi ko po alam ba't ko po pinasok yan. Pero masaya po. Actually, ngayon nga po, gusto ko po talaga na mag-extra, ganun. Actually, maganda yun. Kasi nga, tinatry niya Di ba? Tinatry niya yung iba't ibang bagay. So, try lang ng try. Di ba? Maraming mga options, maraming mga mapupuntahan, maraming pwedeng masubukan. Sinusubukan ko rin po kasi yung sarili ko talaga kung ano ba talaga yung para sa akin. O baka hindi lang talaga ako sa pagiging atleta, baka dito po talaga ako sa pag-extra, pag-acting po, ganun. Abangan ko mga commercials nito. At yun ang maganda sa isang atleta kasi talagang tinatry niya kunin or kung hanapin kung yung full potential niya bilang isang atleta at bilang isang tao, di ba? Isang mamamayan. So, pwede mo ba mga upcoming competitions mo at siguro baka may mga gusto ka pang idagdag dun sa mga talent mo, mga gusto mong subukan. Ano pa ba yung mga abangan namin sa'yo? So yun, meron po upcoming competition ngayon sa Patapa Weekly Relay kasi yun po yung pinaka-last qualifying for SEA Games po. So doon po sila at last magbe-base kung makukuha po for line-up po for the SEA Games. So, Pero tingin mo, ano pa yung kailangan mong gawin or kailangan mo pang i-improve sa makapag-birth? Work kasi last year medyo kinapos po ako sa training preparation din talaga. So ngayon, at least ngayon, mas maganda po yung preparation ko kasi nung March po, nag-start na rin po talaga ako. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yung ensayo ko. So I think magiging maganda yung resulta nito. Kaya, see you Patafa. Ayun. Pero gusto ko lang add, last 2022, tama ba yung SEA Games na sinasabi mo,
kanina yung napag-usapan Yes. natin. No? Thailand. Meron kang na-miss na hindi ka nakapag dahil hindi mo na-hit, tama ba? Pwede mo Opo, yung last SEA Games qualifying po dati ginanap sa Imus Cavite, meron po kasing qualifying standard. So that time, syempre po after pandemic, hindi naman po ganun ka-insayado, ka-prepare yung training ko. So hindi ko po na-meet yung qualifying standard for SEA Games before. So kaya hindi rin po ako na-select para mag-compete po sa SEA Games dati. Ayun, pero this year, This year po, kaya naman po, naniniwala po ako sa sarili ko na kakayanin ko po na ma-hit po yung standard nila ngayon. Kasi ang kailangan lang naman po is ma-hit po yung bronze standard and syempre po maging rank 1, 2 dito sa Pilipinas sa event ko po. ayun. So, message. May gusto kong message. at, Batiin. Batiin. Mother mo, Oo. mag- Ayan, Mother's Day. binabati ko po yung mama ko. Hi ma, happy Mother's po. Happy Mother's Day po and I love you so much. Miss na po kita. Ayun, miss na po kita and see you soon po sa Palawan. And nagpapasalamat po ako sa Philippine Athletics Association po dahil sa opportunity po na binigay sa akin na makapag-compete po sa Philippine Athletics Championship. And nag-thank you po ako sa mga coaches ko, kila Coach Dags, sa KJ Management, and lalo po sa dahil po binigay makapag-competition. Kundi dahil po sa kanya, hindi rin po ako makapag-compete sa national. So, ayun po, binabati ko rin po yung mga taga Palawan, sa barangay ko po, Barangay Siksikan, sa Puerto Princesa City. And ingat po kayo dyan. See you soon po. Ayun, maraming salamat John Salamat, Lloyd John Lloyd. Cabalo, no, ang ating rising star, ang ating rising track and field star ng bansa. So, good luck sa iyong future endeavors at ang iyong journey bilang atleta at pagiging artista. Yun, Diba? abangan natin yan. Abangan natin yan.